mga opisyal ng DPWH na nag-inspeksyon sa mga flood control project sa Bulacan. Bigla kasing umapaw ang Pampanga River at nagdulot ito ng baha. Live mula sa Kalumpit, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, gaano kataas ang baha dyan ngayon? Cheryl, dito sa barangay Pio Cruz Cosa, mataas pa rin ang baha. Mula bewang hanggang leeg, sabi ng mga residente, o mahigit 5 talampakan pa yung lalim ng baha rito. Isa lamang ito sa maraming barangay dito sa Kalumpit na ganito pa rin ang sitwasyon. Pero sa kabila niyan, tinuloy pa rin ng DPWH ang pag-iinspeksyon sa mga flood control projects, pati na rin sa ilang kalsada dito sa probinsya. Hindi napigil ng malakas na ulan ng pamunuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH nang mag-inspeksyon sa mga proyekto nito sa Kalumpit, Bulacan. Sinamahan din sila rito ng lokal na pamahalaan at media. Muntik pang magkaproblema sa pagtawid ng tulay dahil halos abutin na ito ng tubig. Bigla kasing tumaas ang level ng Pampanga River dahil sa wala pa ring tigil na ulang dala ng habagat. Umapaw na ang ilog at apektado ng matinding baha ang mga bahay sa gilid nito. No choice ang DPWH kundi sumakay ng bangka para ma-inspeksyon yung mga ongoing na proyekto dito sa Kalumpit, Bulacan. Mataas pa rin kasi ang baha sa maraming barangay dito at makikita ninyo, mataas pa rin ang level ng ilog. Kinausap din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ilang residenteng nagbabangka makarating lang sa kanilang bahay. Hindi raw lubos maisip ng kalihim ang matinding kalbaryong hinaharap ng mga naninirahan sa lugar. Hindi mo alam paano nabubuhay yung mga kababayan natin dito eh. And yet, yung mga dating mga taga-DPWH dito, kinaya ng sikmura nila na nakawin nga yung pera dito. Na nakikita nila yung mga kababayan natin ang ganitong buhay. Pagdating sa Barangay Calizon, naabutan namin ng mga heavy equipment na nakaparada lang sa may tabi ng ilog. Inihinto muna kasi ang konstruksyon ng revetment wall sa lugar dahil sa sama ng panahon. Pero sabi ng DPWH, halos 3 kilometrong haba ng dike ang itatayo sa 3 barangay. Itutulad daw ito sa mga nakatayong dike sa may poblasyon na lampas 10 talampakan ng taas at hindi naman nasira kahit mahigit 50 taon na mula nang maitayo. Iko-correct natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard. Lahat ng project rini-review. 600 projects. Ang problema, nasa 70 bahay ang matatamaan ng gagawing dike. Nakatakda silang bigyan ng rental subsidy habang hindi pa tuluyang nakakalipat sa housing relocation units na ilalaan sa kanila ng pamahalaan. Kuryente nilang bawat siyang bahay, nasaan naman ang katarungan nila? Nagkalubog na yung mga gamit ng mga anak ko, nakikitira na lang. Kasunod nito, naglabas na rin daw ng resolusyon ng Kalumpit LGU para sa gagawing relokasyon. Po namin ito Kumbaga pangarap po namin ito na masolusyonan yung baha dito sa bayan ng Kalumpit. So kung magtutuloy-tuloy po yung revetment wall, malaking ginhawa po ito sa aming bayan. Bago rito, ininspeksyon din ng DPWH ang nasa 1 kilometrong sira-sirang bahagi ng Maharlika Highway sa may Baliwag City. 2 taon na raw itong nirereklamo ng lokal na pamahalaan dahil matinding pasakit na sa mga motorista at residente. Po kaming magawa dahil syempre kahit gusto po namin gawin, sabi ko nga Sec, hindi naman namin pwede pakialaman yung hindi namin jurisdiction. Paliwanag ng DPWH na bisto nila noong nakarang taon na magkaiba ang dineklarang lokasyon ng proyekto sa lugar kung saan meron talagang mga sira. Paano ka gagawa ng project dun sa ayos pa? Ano ba, bakbakin namin yun para lang gumawa ng project dun. Tapos yung area na sira-sira dito, hindi ginagyan ng proyekto. So ito yung mga ito yung mga talagang nakakagalit talaga Nitong nakarang linggo lamang nasimula ng pagkumpuni sa lugar na may 100 milyong pisong pondong inilaan. Sa Malolos City, gumamit na ng truck ang mga residente ng isang subdivision dahil sa hanggang bewang pa rin na baha. Reklamo nila, barado na ang mga creek na daluyan sana ng tubig. Wala namang magawa mga naninirahan dito, kundi magtiis na lang. Hindi po kami, hindi namin may beta yung mga property po dito. Kasi alam nila binabahan na, palugin na. Sabi 4 million mo nabili, mabibenta mo, mababa na.
Cheryl, ngayon lamang halos tumigil yung malakas na buhos ng ulan sa buong magdamag at maghapon, kaya halos inabot na rin yung MacArthur Highway ng tubig kaninang umaga hanggang ngayong hapon, pero ngayon unti-unti na nagsusubside. Pero alam mo, ang matagal magsubside ito yung mga baha dito sa mga barangay dito sa Kalumpit, gaya dito sa Pio Cruzcosa, na inaabot daw ng 2 hanggang 3 buwan bago tuluyang mawala yung tubig. Galing lang daw yan sa tubig ulan, at dahil nga sa umapaw na yung mga creek at ilog na malapit dito, kaya ang mga residente no choice, kung iba lulusong, kung meron sila mga jumpsuit or wader, o yung ibang wala naman, kailangan sumakay na ng bangka para marating yung kanilang mga bahay at mismong evacuation center sa may looban. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.